Paano ayusin ang microwave may power pero hindi umiinit? Ang sabi ng may-ari, may power pero hindi umiinit. Yung housing po ng microwave ay kinalas ko na para mabilis po tayo. Ngayon, i-check po natin sa gilid. Ito po, sa right side. Okay, so pagbukas mo ng cover, ito yung makikita mo. Ito yung tinatawag na magnetron. Ito yung tinatawag na magnetron plug. Kung minsan ito nasa ilalim. Okay, ito po yung capacitor. Ngayon, ang unang gagawin natin ay alisin natin yung capacitor. Ito po siya. Yung capacitor na yan, test rin po natin. Okay, sa pagtanggal, ugutin mo dito. Tapos, kuha ka ng metal na mahaba. Tapos, gagawin natin, i-short lang natin for safety. Okay, so kalasin din natin to yung isang capacitor, ay yung isang diode na yan. Okay, so tanggal na po siya. Tapos, idikit mo sa kabila at dito. Okay, for safety lang. Tapos, ito yung ating i-test. Yung tinatawag na magnetron. Ito yung madalas na problema, no? 80% na laging magnetron po yung nasisira sa mga microwave. May power pero hindi umiinit. Okay, tapos naman po, 50% capacitor ang problema. Kapag may power din na hindi umiinit. Test rin natin, paano nga ba? So, kahit X1K yan, walang problema. Kahit mataas po tayo. Okay, yung pag-test ay, di ba, pagtanggal mo dito. Kung paano mo yan kinalas, ay ganun mo rin ibabalik. Huwag mo kalimutan. Tapos, tester, subukan natin kung may continuity. Okay naman tester natin, gumagana. Ang pag-test po ay ganito, no? Isa sa metal at idikit mo dito. Okay, walang reading. Tapos, kabila naman, sa metal at dito. Okay, walang reading. Ibig sabihin po, okay yung magnetron. Kapag may reading, sira po yan. No? Kapag may reading, sira po yan. Okay, so ngayon, wala namang problema yung magnetron. Akala ko nung una, ito yung problema nung dinala sa atin. No? Ngayon, yung sunod na test natin yung capacitor. Ito po yung capacitor niya. Zoom natin yung camera. Ayan, so pansin po ninyo, inalis ko na yung dalawang connector po niya, nasa taas po yan. No? Huwag kakalimutan. Huwag po yan ipagpalit-palit. No? Okay, huwag alisin to, yung pinakailalim, para hindi kayo malito. Ito po kasi kahit dito yan, kahit dito, walang problema kasi isa lang po yan. Okay, so yung dalawa na yan ay galing po dito. Ngayon, test rin natin yung capacitor. Paano mag-test? Ganun pa rin, X1K. Okay, tingnan po natin kung may reading or wala. Or kung ano siya, kung open siya. Okay, so isa po dito sa ilalim. Dalawang ano lang yan, terminal. Sa ilalim, tsaka taas. Ito yung ilalim. Ito yung taas. Ayun, no? Ang taas. So, ibig sabihin po kapag ganyan, na-open siya, sira na po ang ating capacitor. Ayan po, sira na, oh. O, kabila. Subukan natin. Ay, wala po talaga, sira na yung capacitor. No? Kaya pala may power, hindi umiinit. Na pwede mong share yung video para may idea ka kung paano mag-test ng capacitor at magnetron. Ngayon, yung fuse naman, test rin natin. Sa pag-test ng fuse, ito po yung fuse niya. Fuse po ng transformer, ito. No, yung high voltage transformer. Sa pag-test mo ng ganyan, ito yung isang wire niya galing sa kabila at ito naman po ay nagpunta po dito. Ayan, no. Yung wire na yan, no. O, di ba? Isa lang po yan, yung wire dito at wire doon. Ayan, pag-test ng fuse ganito lang. Dito po sa ilalim at dito. Ayan, may reading, oh. Ibig sabihin okay po yung fuse na to. Hindi mo na kailangan kalasin. Okay, so ito yung problema, yung capacitor. So bago yon, testerin ko rin yung diode. Ito po yung diode niya, no, yung kulay black, yung kulay itim. Sa pag-test po ganito lang. Dito, tsaka dito. Okay, walang reading po dapat yan, tama. Ibig sabihin, good po yan, walang problema. Walang reading. Kapag may reading po yan, habang nakatanggal sa capacitor, ibig sabihin, magpalit ka ng diode. No? Ibang klaseng diode po yan, hindi po kamukha ng bridge diode or diode na sa mga appliances. No? Ibang diode po yan. So, yun. Ang problema po nito ay capacitor lang. Okay? Wag mo lang palang lalang dahil ang binabayaran po dyan, yung talento. No? Hindi po yung tawag doon, yung oras. Okay, so bali ito po yung isang wire na yan galing sa fuse. Alisin po natin. Huwag kakalimutan ito po yung separated. Ito, magkasama sila sa terminal. Okay? So huwag po kakalimutan yung mga inaalis po ninyo. O tapos, alisin natin yung pagkaka-screw. Ito po siya. Sa linya ng capacitor to, no? Alisin natin. So hindi ko nagka-catch yung video, full gem tutorial, para may idea po kayo kung paano magpalit ng capacitor. Alisin po natin, gagamit tayo ng mahabang flat screw kasi nga po nakatago. Okay, so pagtanggal na po dito, ito yung sinasabi kong diode, ibang klaseng diode po yan. Alisin mo yung capacitor. Ito na siya. So ito po yung sira. Ayan, no? Mga ka-repairman, no? Ayan. So sabi ng may-ari, may oil sa ilalim ng microwave. Ito pala yun, nangangamoy. Okay, so capacitor po yung problem. Ay, lumobo na pala, oh.
lumobo na. Ngayon, yung value po nito, kapag maliit na ganyan, para-pareho lang. Ayan, 0.75 UF or microfarad. Ayan, 2,100 volts. Okay? So, ito yung problema. Ayan, magkano tayo ng ito, meron akong capacitor dito, maliit. Ayan, kapag maliit po yan, ibig sabihin isang klase lang. Okay? Ayan, tama ako, galing ko talaga. Ayan, 0.75 UF. So, ibig sabihin po, kamukha niya. Ayan, kapag maliit na ganyan kamukha niya, ibig sabihin po, same lang yan ng microfarad, no? Ang galing ko talaga. Ngayon, ito po yung sira. Alisin natin. Ito po yung bago. Okay, bago po ito. Bagong kuha ka lang sa shop. Ayan, ngayon, test rin po natin, no? Ganun pa rin, X1K. O tapos, sa pag-test ganito lang. Ito po, no? O. Ayan, no? Sira din. O, sira din pala to. Ayan, no? Ganyan po yung reading niya, mataas. Sira po yan, okay? Sira din pala yan. Maghanap tayo ng capacitor. Sana may makuha po tayong capacitor. Mario Joseph. Hey! Pera na, naging bato pa. Ito, mataas to eh. Oh, paano naman to? 0.95. 0.95 UF. Hindi po pwede. No, kailangan kung ano po yung nasira, ang ganun din yung ipapalit po natin, no? Wag po tayong mag-invento. Ayan, so hindi pwede yung capacitor ng microwave, yun hindi pwede. Okay, so ngayon, maghahanap muna ako sa kapwa kong technician kung meron po siyang capacitor ng ganun. Okay? Heto na siya, yung capacitor na nahanap ko, 0.75 UF 2100 volts, okay? Kamukha niya. Ngayon, test rin natin para maipakita sa inyo na hindi po sira ito. At paano malalaman kung sira? Di ba kanina, pareho may reading. Ito naman po, subukan natin, no? Ayan, banayad lang po yung galaw niya habang nakasilak ng S1K. Ito naman isa, ayan, banayad lang. Ibig sabihin po, okay po yan, no? Ababa lang po talaga yung reading kasi nga po, 0.75 UF lang. Ngayon, mga repairman, lalagay na natin, okay? Sa paglagay ay ganito po. Kahit baliktad po yan, walang problema. Okay? So, importante po, tama yung pagkakalagay ng connector sa ating mga diode at sa ating pyesa. Okay? So, bali, lalagay na po natin. Ito po, kung paano tinanggal, ay ganon din po, ibabalik. Ayan, so ipapasok yan dito. Ayan, pasok na siya. Tapos yung tornilyo. Ayan, kita po ba? Ayan, binuksan ko yung flashlight para kitang-kita nyo. Okay, papasok ko dito ngayon yan. Tapos, ayan, iba po talaga kapag full demo tutorial, no? Lahat po nalalaman po ninyo. Kasi kung maiksi lang, kung reels lang, no? Hindi nyo malalaman na maayos. Higpitan po natin para masubukan na. Yan, mahigpit na. Tapos, di ba, ito, dito po siya kinalas natin. Oh. Oh, tapos ito naman po, di ba, sa ilalim. Oh, tapos higpitan natin. O paano mo siya kinalas, ganoon din ibabalik yan, no? Hindi mo kailangan magkapalit-palit. Oh, nakalagay na. Tapos, ito naman sa taas. Oh, ngayon, ito naman yung ating magnetron. Kung paano kinalas, ganoon din ibabalik. O, yan po. Tapos, subukan na natin. Okay? So, lagyan natin ng cover yan kasi mataas ang radiation ng microwave. No, nakasama po sa kalusugan kapag naka-open po yan. Kailangan sarado. Okay. Tapos, subukan na natin. Ito, yung tinapay. I-plug ko siya. Ayan, may power naman siya. Tapos, start ng 30 seconds. Ito, may nakalagay naman po dyan, 30 seconds. Defrost lang po yan, no? Ito na. 1, 2. Yan. Kapag ako ay nagsusubok, ngayon talagang ginagawa ko, naka-ready ako rito. Habang yung itsura ko ay ganyan. Ay! Ay, nagulat ako. Ayan, no? So, gumagalaw lang yung yung loob. Pero okay po siya. Ayan, pero yung itsura ko talaga, ganyan. Ayan, nangangamoy na. Sarap ng amoy ng tinapay, oh. Wow! Sarap ng amoy ng tinapay. Ayan, unplug ko na. Tingnan natin kung umuusok yung tinapay. Ayan, oh! Umuusok, oh! Ayan, oh! Ay! Ay, init. Aray,
Ang init, ang sarap.